From Northern Luzon, bumaba ulit ako ng Manila para sumakay naman ng bus pauwi ng Mindanao. Meron na direct bus from Manila to Davao but di ko pa kaya yung super long bus ride kaya nag-cutting trips ako. First leg is Manila to Iloilo. Yung sinakyan ko was Ceres Transport na papuntang Hinubaan. Dito ako sumakay kasi sabi nung dispatcher mauna daw to darating ng Iloilo pero in reality hindi naman pala. Mas nauna pa yung papuntang Davao at yung Manila to Iloilo via Antique. I will tell you what happened in this video. You are my pill, I swallow it. Take me away to Neverland, where colors fade my disbelief and make me forget my memory. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know. Let your hair out in the wind. 5:28 AM, andito na ako sa Ceres Transport Terminal in EDSA, Cubao, Kamuning. Tabi lang siya ng Jamliner na terminal. Yung sinakyan ko pamuntang Hinubaan and yung pamasahe dito pamuntang Iloilo is 1,604 pesos. Pero yung total na binayaran ko was 3,130 pesos kasama na yung ferry from Batangas to Katiklan. So before ako sumakay dito, nagtanong muna ako sa mga dispatchers kung saan nga yung mauna dito darating ng Iloilo, ito ba? Or yung papuntang Davao or yung direct na Iloilo via Antique. Sabi ito daw. So, yun, sumakay ako dito kasi hindi pa rin nagpapasakay yung direct na papuntang Iloilo na via Antique. Yung Davao naman is nasa likod dito. So I thought, mauna talaga itong aalis ng terminal. Unfortunately, na-delay siya. Yung pagkakaalam ko kasi 6 AM dapat yung schedule nitong papuntang Hinubaan. And para sa inyo pala na gustong sumakay dito na pupunta ng Hinubaan, yung schedule nito is Friday, Monday, Sunday, and Wednesday at 6 AM dapat. Yung Iloilo naman is daily yon, so pwede kayong sumakay ng mga buses na papuntang Davao, ito papuntang Hinubaan, yung papuntang Jansan or Butuan, yan pwede nyong sakyan yung mga yon. Tapos, ayun na nga, naunang umalis yung papuntang Davao, naunahan pa kami na umalis dito sa terminal. Although, hindi naman gaanong big deal kasi kung ma-delay man dito ng 1 or 2 oras, kasi nga, yung pinaka big deal talaga is yung pagsakay ng barko from Batangas to Katiklan. So magdedepende yung travel time, depende kung anong oras makakasakay ng barko at kung anong oras alis ng Pantalan yung barko na sasakyan ng bus. So in our case, nauna pa kami dumating dun sa depot ng Ceres Transport or Ceres Buses sa Batangas. Nauna pa kami dun sa papuntang Iloilo nga na via Antique. Pero mas naunang nakasakay yun ng ferry. So hindi ko alam kung anong reason bakit nauna yun. Even nauna din sa amin yung papuntang Davao pero hindi nakasakay dun sa unang ferry. I think 1 PM yung unang ferry na aalis. Tapos yung sa amin is 4 na yung umalis. So nakasabay na namin sa ferry yung papuntang Davao din. Put the pedal to the floor, flame your light, take a smoke. Put your broken rip off, wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, still be up. Don't care about the place we found. We'll still be up, still be up. We're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, 'cause we will still be high when the lights out. We can pretend the time is still. Stay in the daydream, chase the thrill. Make up the way as we go. Live for the moment, lose control. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know. Let your hair out in the wind. Put the pedal to the floor, flame your light and take a smoke. Put your broken rip off, wafers on. Doesn't matter if
matter about the place we found. We'll still be up, still be up. We're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the lights out. Cause we will still be high when the lights out. Oh, we will still be high with the lights out. After an hour, dumating na kami dito sa may SM Santa Rosa para mag-pick up ng passengers. Tapos, ilang minuto din dito nagstay. Yan, naabutan pa namin yung pamuntang Davao nga. And ito naman yung papuntang Iloilo via Antique. So, nauna pa kami dito ang nakaalis. Papunta dun sa Batangas depot ng Ceres Transport. So, magkapamilya lang tong Gold Star at saka Ceres pala, guys.
9:49 AM nakarating na kami dito sa depot ng Ceres bus. Akala ko mabilis na kami dito. Akala ko hindi kami magtatagal dito. Pero inabot kami ng ilang oras din sa pag-aantay. Know what they say, only time will tell. You know what they say, it never really can. Wake up! So, we've been here sa Ceres na depot since 10 a.m. And now it's almost 12. Hindi pa rin kami umalis dito kasi apparently 4 p.m. pa daw sasakay ng barko yung bus. So, nauna pa yung Iloilo via Antique. Sana talaga yun na lang sinakyan ko kasi Iloilo lang din naman talaga ako. So yun yung reality of traveling by bus with Ceres. Depende din talaga sa kung anong oras sasakay ng barko. So basically kung limited yung time nyo, it's better na mag-cutting trips talaga kahit kung wala namang masyadong dala. Cutting trips is better kasi pwede kang sumakay lang ng bus to Batangas Pier tapos sakasakay ka na ng barko on your own. Kasi may mga naman schedule yung barko. I think may 1 p.m. na schedule for today. So, Parohas, Bulalakaw! ayun. Parohas, Bulalakaw! Marami ding pagdating ng Katiklan, marami na rin mga bus papuntang Iloilo. Iloilo ka pupunta. So, pagaya ko. Pero gusto ko talaga masubukan din yung bus. Yung bus na sinakyan ko, hindi talaga siya bound for Iloilo lang, bound for Hinubaan. And bababa lang ako sa Iloilo. So, dapat sumakay na lang ako dun sa Iloilo. Kasi kanina, late naman siya umalis yung papuntang Iloilo. So, mas nauna kami umalis. Pero nauna pa rin siya. So, ko lang naman dito. Sana makarating ako ng before 12 sa Iloilo para pumunta naman ako ng Bacolod. I-ferry ako ng Bacolod. Kasi kung itong sasakyan ko na papuntang Bacolod, mas tatagal pa kasi sa Dumangas to dadaan. Tapos syempre may mga hinto-hinto pa yan, hindi pa makakasagay ganun na ferry. Ito kung doon ako sasakay sa fast craft, merong 12 na schedule at saka merong 1 p.m. So sana maabutan ko yun. Kasi initially dapat sa Iloilo ako mag-stay but I decided last minute na Bacolod na lang ako mag-stay para bukas maaga naman ako mag-depart to Dumaguete. Overnight ulit ako doon and then sasakay ako ng ferry papuntang Dipolo or Dapitan and then ayun, sasakay ako ng bus na Dipolo to Jansan naman tapos Jansan to Davao ganun. So mahaba siya. Pwede actually ako sumakay ng bus na Cubao to Davao. May schedule actually nakasabay namin. Kaso may work na ako ng 2 oras every day. So hindi pwedeng mahina yung internet or baka minsan walang signal. So yun. At 12:30 p.m. ito sumakay na ulit kami ng bus and paalis na ng depot papuntang Batangas Pier or dun sa Batangas Port. Before that, dumaan pa pala yung bus sa Batangas City Grand Terminal, sa bus terminal, tapos bago pumunta dun sa ticketing office ng Starlight Ferries kasi yun yung sinakyan na ferry ng bus.
Yung papel ko, sana yon? Ngalan tayo, ngalan. Ha? Ah, Rodrigo, no? Patrilia? Ba't Ah, pabalik tayo? Patrilia. Bakit pabalik tayo? When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, I can't help myself but wondering if you still feel the way I feel. Are you sleeping with someone new? Someone new, someone. Talking about my bed as like it ever mattered. You threw it away, and now you're looking back, wishing that we got buried. Know what they say, only time will tell. You know what they say. Did I ever really care? I don't think I did. When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, I can't help myself but wondering if you still feel the way I feel. When somebody calls you mine, are you sleeping with someone new? Someone new, At 12:39 AM, nakarating kami dito sa may ticketing office ng Starlight Ferries para kumuha ng ticket pagsakay ng barko. So, medyo matagal-tagal ng proseso, kaya sabi ng konduktor, if gusto namin bumili ng pagkain, bumili muna. Tamang-tama, merong mga fast food chain sa harap ng ticketing office ng Starlight Ferry. So, may Jollibee, merong Starbucks, may 7-Eleven. Marami kayong options, guys. Sa unahan, may McDo pa nga, may iba pang other food chains. Tapos, ito yung loob ng Starlight Ferries na ticketing office. Inabot din ng isang oras yung pagkuha ng ticket dito sa Starlight Ferries, and nakaalis kami ng ticketing office ng Starlight around 1:39 PM na. Papunta na kami dito sa Batangas Pier. Sana si Michael Jordan. Di ba ibang baka sinatanggap? Roland! Roland? Roland! Yung kanina, di ba naiwan ako? Nakachis. Senior ka na? Hindi nga. Tignan mo yung Ano yung refundable? Hindi. Ano ticket? Refundable? Hindi. Reimburse pala sa mga opisina niyo. Wala naman. basta may hawak ka na. Ano sir? Refundable? Hindi. Para na mo na? Ay, iwan niyo pang muli daw? Ay, sapat ko pala yun. Dito sa, ay, kahit anong pangalan na? Meron na. Para mabilis tayo. Hindi naman 24
Hindi. Yung importante lang dyan, may pangalan kayo sa manifesto na yun. Yun na, may tingin ka na, huwag kang tanggapin. Okay, ready na ang mga gamit ko ha, kaya kita sa bangko. Boss! Mga kailangan nyo ha, pariti na ha, kasi pag-akyat sa barko nito. Nakatikla na tayo magkita-kita. Bawal na po bumaba dito sa bus pag may kukunin kayong gamit. Hindi nyo na pwede makuha yun. Ngayon pala, mag-isip na kayo. Kasi na yung pag mga pagkain nyo dyan, mga kailangan nyo. Lalo na yung tickets nyo, itaso nyo. Tama na. Balong na noodles o itlog na kan ano may. Why na? Okay, ready na lang ano nyo ha, yung mga kailangan nyo dyan. Okay, announcement po sa lahat ng pasahero, dalhin niyo yung importanteng gamit kasi hindi na tayong pwedeng pabalik-balik sa bus. Yung pagkain dalhin, yung jacket dalhin, kung may habol dalhin. Ha? Ticket sa barko ha, baka ticket sa luto. Oy. Oo, kung may kainan pumunta sa Manila, ibili nyo na daan ha, kidagat niya ha. Ha? Ako may chips ni dalon eh. Wala. Wala yung ticket, may promo na, ano na din, ang Bulao na din. Mirapol. Oh, ang bata, kung gusa lehog. May istorya na yun. May pasayro sila na ano, ang asawa, nagtipon. Makumbal niya. Sa ilang ano, kaya. Pag nasa taas tayo, bawal ang pulbo sa bar. Sa kalagayan tayo magkita-kita.
asawa mo na gusto niya ng baby. Kaya hindi kami pumunta na yun. Kaya ako naman sumali dito. Okay po, baba na, baba. Doon ang pintuan, lagpas na kayo. Pabay-bay ka mo, o kung sa pumpkin. Dito mo sa may ano. Wala na mo. Ayan, paalis na kami. And it's 4:08. So, konting delay lang. 8 minutes na delay. Bye-bye, Batangas. So ito yung accommodation na kasama sa ticket sa bus, yung reclining seat and air condition siya. In fairness, malakas yung aircon, malamig talaga. So kailangan nyo ng kumot if lamigin kayo kagaya ko or jacket, ganon. Very comfortable actually yung seats. And dapat yung initial plan ko is mag-upgrade ng tourist class, pero naisip ko din na since ito nga 4 PM tapos darating siya ng around 2 or 3 AM in Katiklan, nasa isip ko hindi na ako makakatulog din ng maayos doon if ever mag-upgrade ako. So basically dito na lang ako and I find it really comfortable na nakatulog din ako in fairness dito sa loob ng reclining seat accommodation ng Starlight Ferries.
Ayun, meron palang ano din dito, merong cafe sa loob ng accommodation na to. Ayan, pwede kang bumili dyan ng coffee, tea, or whatever drinks na gusto nyo. After 11 hours, nakarating na kami ng Katiklan. And medyo natagalan pa nga yung ano, yung pag-dock ng boat. I don't know what's the reason. Basta ano siya, medyo natagalan tapos biglang bumuhos yung sobrang lakas ng ulan at saka hangin. Buti na lang hindi rin nagtagal yung ulan, tapos pag labas na namin, tumigil na yung ulan, tumila na yung ulan. Buti na lang talaga kasi kung hindi, basang-basa talaga kami dito. Kasi medyo malayo-layo pa yung lalakarin from the boat na paglabas ng ferry papunta dun sa area na mag-aantay ka para makasakay ulit ng bus.
Kalibo na. Nakatulog din pala ako, tapos pagising ko, andito na kami sa Kalibo, Aklan. Tumigil din dito sa Ceres Liner na terminal in Kalibo yung bus na sinakyan ko. Wala namang sumakay na pasahero, pero merong bumaba na mga pasahero dito. Halos na ng bus. Mayroon pa nila sa lahat ng lugar eh, no? Mayroon na na. Hindi Mindanao, dito na sila. Sa mga isda. Ano doon sa mga grupa rin doon. Inom-inom. Kilala doon. May battery doon. Ang ganda. Ang iba. Doon ang kasawa. Yung kababata ko na dito sa amin sa palay. Yung taga Marinduque yung asawa niya. Makawa, ano? Yung yung isda ng mga compressor isda ng galing. Gamit na sa doon sa Ilaw, layan dito.
kita. Meron akong dalang snacks, so hindi na ako muna nag-breakfast dito. Kasi hindi ko rin masyado nagustuhan yung pagkain. Ano lang, pritong manok at saka sunny side up na eggs, yung available na ulam sa oras na yan. So hindi siya appetizing for me. So ang inisip ko, kumain na lang nung dala kong snacks. After 30 minutes, umalis na yung bus dito sa meal stop and magpapatuloy na yung biyahe namin papuntang Iloilo. Great question. Used keep going. No, we have limited access to the waste management area. New shift manager there. Satellite instructions. They prefer me to stay here on the task. The scrap comes in from the chute there onto the conveyor belt. Our job is to look for anything that might be more salvaging before it gets to the furnace. It's so watch. Yes. You are so great. I can't wait to learn this fella here is. Yeah, it's full of question. They're not real. What? You think I'm that crazy? No, I was talking to Steve. Listen, Steve. What is It's an old beacon inside of the saving us from what the signs are.
Anong boy? Boy, di mo dati ito. Ano? Kung nagsiling ganit ang kung ngayon ko ako yung boss, kayo ano sa akin ha, kayo aya sa akin na pupunta dito, tayo na nahimik dito sa amin. Sabi ko, bakit sino bang gusto pumunta dito na ano, hindi sa inyo naman. Sabi ko, hindi lang dahil dito, hindi ako punta dito. Tapos kung gusto mo ito, kausapin mo si Jutam, tawagan ko. Sabi ko, kung hindi lang si Jutam mo nagpupunta sa akin, buti kung kita mo dito. Sabi ko, yung hindi ko trabaho dyan, boss. Pinatrabaho ko. Alang-alang lang kasi Jutam yun. Saka sabi ko, baka trespasser ba yung sahod ko na yun na ano kasi ang pagkakaan ko dito yung nagkamot sa siling mga perwin. Pero siling amo na na ang sweldo. Tama, mapahimuyong na ako sa palay kasi palay bisan pitik-pitik yung kaya. Malipay na kami kaya. Bukta na yung kami ni wow niya, huwag pitik ya. Hindi kami ng bulangan niya. Okay kami kaya. Wow, no? Dumaan saglit sa Ross City Bus Terminal yung sinakyan kong bus para mag-drop off ng mga cargos. Puro mga tao, di ko pinapalitan. Order ka mo na ako? Okay, manakaw ko man sa slow. Dala ka mo, idol. Order lang ko na slow. Iyo, agin na eh.
Ligtas balik sa ano, Tara. Una pa mo siya. Ako ito. Pinakalayan, hindi ka na barangay. Malayo. Sabi mo kanina, maleta lang yung dito sa taas. Hindi. Akala ko tatlo. Sa pagkakaalam ko, tatlo talaga dito. Baka nakababalikan. Manuel Buwas. Ubos lang ang kwarta kong gasto. Hindi. Huwag pa ako brahon. Tao ganda ka. Ha? 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 Ako na uto, mga alas 10. Ay mo, ano mo boy? Taga pa mo iso? Manok dos katel? Ano na yan? Huwag gani, mga dulang gani. Kabayaan lang sa kuwa. Edi, maulan lang itong kuno niya, kundi. Huwag man lagi napakulog. Ha? Ate mo gani. Damo man tani ano, pag mga 4 months, 5 months. Damo man tani. At 9:49 AM, andito na kami sa Balasan, Iloilo. Ito yung first na municipality ng Iloilo Province na dadaanan nitong bus na Cubao to Hinubaan. So via Estancia Ito at saka Sara yung dadaanan pala nitong route ng bus na to. Kaya medyo matagal talaga siya. Okay na? Sige, halong man kamo. Dito na rin pala bumaba yung katabi ko sa bus, si John. Hi John! Shout out sa'yo at sa mga taga-Balasan, Iloilo. Sana makapunta ako dyan soon, makadaan ako dyan soon. Yung napuntahan ko lang sa part na yan is Carles at saka ano pa ba? Basta Carles na yata yung napuntahan ko sa part nito ng Iloilo. So hopefully mapuntahan ko din yung bayan nyo dyan sa Balasan. Tulugan ay salat daw. Matabok ako sa Puplawon ka lang nila karon kung welcome to Bacolod na.
Nagtutulong tao sa Sara? Ito sa tuburan ng bus, malusot ko sa ano, sa Ayon. Hihila. Baka dito. Hihila. Dumating kami dito sa Estancia Bus Terminal ng 10:14 AM and surprisingly maraming bumaba na pasahero dito. I'm not sure if ito lang yung isang bus ng Ceres na dumadaan dito sa Estancia kasi ang alam ko yung iba dumadaan Central, Kalinog, Sara, diretso na doon. So itong papuntang Hinubaan, dumadaan siya dito sa Estancia Bus Terminal. So kung papunta ka ng Carles or Estancia, very convenient na sumakay ka dito sa bus ng Ceres Transport papuntang Hinubaan kasi dito ka na ibababa mismo sa terminal, hindi ka na magta-transfer ng bus or something. Maganda to if may marami kang dala, so hindi ka mahihirapan talaga. Bago na nag-rocket. Maligat lang daw pa 5. Ano? Sa 5 sa alay. Skip na daw ay. Dito na ba lang? Public market na. Singko lang na sa sila nag-rocket. Para sa away. Liwat. Yung Sara. San Dionisio. Nawag siya tol. Meron Sara. Hindi magiging water pera. Puro na sa wala yato. Meron babae yun. Ganda pa. Ano sa mga na? Renovate pa nila.
kahoy. Ay, balikin mo na sa libre. Solar power panels. Malaki ah. Barota Nuevo. Barota Viejo. Barota Viejo. Banat. Barota Nuevo. Ang lakas ng ulan. Gani, di klaro ko sa gani, ito. Dito na siya nalugit sa pag-abot ko na. Ganyan, ito na bugayan siya.
Finally, after around 30 hours, dumating na kami dito sa Iloilo City. So basically, yung travel time talaga guys, magdedepende kung anong oras makakasakay ng barko yung bus na sasakyan nyo. So pwedeng less than 30 hours, pwede ring more than 30 hours yung magiging travel time. So depende na lang talaga sa barko na sasakyan ng bus. Anyway guys, yun lang for now. Until next vlog, amping!